good morning. Narito na naman po tayo sa ating I Talk I Walk edition ng ano ngayon? 17, June 2026. Ngayon, nako. Nagkamali tayo kahapon, pero ngayon pa lang pala magkakaroon ng special session ang Kongreso, no? Both houses. Lower house, upper house, yun. Magkakaroon sila ngayon ng special session. Okay? Maraming mga bagay magaganap dyan. Unang-una dyan ay yung 2-3 out once and for all, no? Yung Senate impasse, ng leadership impasse, no? Dito na masusolusyonan siguro dahil unang-una nagpahiwatig si Joel Villanueva na galing sa kahit ano group na mag-a-attend daw siya. Ngayon kahit na mag-boycott pa yung iba dyan, magiging 13 na talaga sila. Ngayon kapag naging 13 na sila, ibig sabihin full-fledged na Senate President si Gatchalian. Hindi na lang siya acting, no? Hindi na lang siya umaarte, kundi talagang tunay na Senate President. Ngayon Senate acting siya and pro tempore, no? So ayun, maliban dyan, marami pa rin mga nabibinbin na daw mga legislative works na dapat aproban. Isa na dyan yung yun nga, itong mga nabibinbin na promotion ng mga generals, mga at least 5 generals daw ang nabibinbin dyan. Tapos meron dyan hospital, yung bill na hospitalization bill. Hanggang dito pala, sira yung kanilang ano to. Sa wifi yan. Sa wifi yan, yung cord na yan, no? Kaya pala pati kami wala kaming wifi, no? As of now. So, yan, patuloy tayo sa ating walk I Talk. Related pa rin, no? Sa hidwaan sa Senado. Tinuloy din nila Mike Defensor kahapon, nakita naman siya doon kasama ng 18 Marines. Pero ang sabi nga ng grupo ni Gatchalian ay illegal ang kanilang pagdadaos ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero sabi nga nila hindi naman daw yan hearing, kundi parang press conference lang yan at saka informal na discussion tungkol sa mga aligasyon nila ng pagdi-deliver ng mga mali-malitang mga cash, no? Oodles of cash. My God. So kung paniniwalaan yan ng mga kababayan natin ay nasa kanila na yan. Pero ang problema kasi dyan, flip-flopping kasi ang kanilang listahan. Dati kasama nila sa listahan si Loren Legarda. Dati wala doon si Chis Escudero. Como si Chis Escudero ay nag-attend noong nagkaroon na nga ng session itong sila Gatchalian last June 3 to be exact, no? Nag-appear si Chis Escudero. So ngayon sinama na siya ulit doon. Yung pangalan niya nandoon na naman. Como nga si Jinggoy Estrada ay kaalyado nga ni na nakaipit na ngayon, nakapiit na ngayon sa kasong plunder. Wala doon ang pangalan ni Jinggoy Estrada. Ano ba naman kayo? Pwede ba namang isama yun kung kaalyado si Jinggoy Estrada ni APC? OMG. Kayo mo naman, no? So ibig sabihin parang pinasisinungalingan ngayon yung mga akusasyon na plunder laban kay Jinggoy, no? Tayo na rin, kayo na rin ang mag-ano dyan, analyze kung anong kababagsakan niya ng ganyan, no? Hirap so ayan na nga. Bali yung credibility ngayon ng listahan na yan, ang sinasabi nitong mga Marines na dati ka mga bodyguard dito ni Saldico, nagtatago ngayon sa ibang bansa dahil wanted nga din, no, ng Philippine government. Ay nako, ano pa ba ang ating masasabi dito?
So, ang bottom line niyan ay itong mga ito ay meron silang pinaglalaban, siyempre. At kung sino ang makikinabang na ipinaglalaban nila na yan, alam na natin yan kung sino. Ay hindi ko na lang babanggitin, no? Kasi, medyo umaasa kasi sila na pagdating ng 2028, ay mapapawalang bisa din ang kanilang mga akusasyon sa kanila dahil nga sa, alam mo na, ano na yan, clemency lang yan eh. O kaya executive pardon, tawag dyan, no? So, absuelto na naman. Here we go again. Pwede na naman sumausaw sa cookie jar ng bayan. Sa budget ng bayan, no? Yan ang ating ano dyan eh. Actually, mayroon sana akong gustong basahin ng opinion, no? Ng lists, leaks, and the erosion daw of credibility, no? Sabi dito, in politics, nothing travels faster than a list, and nothing corrodes trust faster than a shifting one. The controversy surrounding the so-called 18 Marines and the reported roster of personalities allegedly linked to Caspiops become less about clarity and more about confusion. What began as a serious set of accusations has now been overtaken by a more troubling issue. The apparent movement of names in and out of public narrative without clear explanation or consistent evidentiary grounding. So kita nyo na, dahil nga hindi naman suportado daw ng mga ebidensya ito, ng mga aligasyon na ito, parang napapawalang saysay ang mga ganito, kundi talagang pang ano lang, kiliti ba sa isipan ng taong bayan. At kung sino man ang paniwala nila, edi maniwala sila, no? Alright, patuloy tayo. When accusations are made in public and names are attached, the standard expectation is straightforward. Either the information is supported by solid proof or it is not. Anything in between invites suspicion not only of the individuals mentioned, but also of the process behind the accusations themselves. O, sabi ko na, di ba? Sabi na natin yun. Matotoo man o hindi, nabanggit niyo na yung mga pangalan na ganyan, parang it could sink in, it could sink in into the psyche of the public, o the common tao. Na oo nga, no, ganyan, sige, ganito yan, tumanggap yan, ganito yan, no. Without the aid of any evidence. My God. Akusa ka lang, gano'n, no. Ano yan eh, magnanakaw yan si ganyan. Pero wala tayong proof. Yun na yung mag-ano sa sink in sa ito na. The problem intensifies when observers note what appears to be a pattern of inclusion and exclusion of certain names across different versions of the story. Whether these changes are due to verification, correction, or interpretation, the lack of transparency leaves the public to fill in the gaps with speculation. Correct. Yun talaga yung purpose nila. Tingnan nyo, pati nga si Kiko Pangilinan, isinama na nila sa listahan. Si Arnold Clavio, di pumalag din si Sharon Cuneta, no? Dahil yung asawa niya that time, hindi pa naman senador. Natigil yan sa pagiging senador dati dahil graduate na rin siya sa 2 terms na straight na kuan. So, bakit may sasali dyan si Kiko Pangilinan? Oh my God. Porque ba si Kiko Pangilinan ay nasa kabilang grupo ni Gatchalian? Sinama. Pati ba si Arnold Clavio na hindi naman pumapabor sa kanila ang mga diskusyon nito at saka ang mga opinion nito sa media, binira din. OMG. Baka mamaya yung suot ni Arnold Clavio na makulayan na yan, yung kanyang suot na
yung hair doon niya, no? Gawin ng blonde yan kung marami talagang pera na tatanggap yan. Okay, hirap talaga, no? Okay. Kaso lang, sabi nito, in a democracy, speculation is never a substitute for facts. No? The more sensitive the allegation, especially those involving claims of envelopes, cash deliveries, or illicit influence, the higher the burden of proof must be. Without that, even legitimate efforts at accountability risk being overshadowed by doubts about credibility and motive. O, anong motibo nila? O, pero yung motibo nila, nasaan yung credibilidad? OMG, tayo eh. Ay, nako. Yan pero gayon na nga, no? Marami na dito ang nag-file ng, ng mga libel suit laban dito sa pinagsasabi ng mga 18 Marines. Ang kalaunan nito, alam nyo, mga utaw, ang kalaunan nito, ang magiging kawawa dito, itong mga pawns na ito eh. Ito yung 18 Marines na ito, kumbaga sa chess game, sila itong mga pawns ng larong ito. Sila yung pampakain sa reyna, pampakain sa king, pampakain sa bishop, pampakain sa knight, pampalit. But in the end, pwede rin sila maging reyna uli, no? Dahil kung dadama. Pero hindi naman dadama siguro mga ito dahil kawing-kawing na nga ang mga libel suits nito eh. Dahil sila ang nagsasalita eh. Minsan nga, actually, in aid of destabilization, yung mismong nagtatanong, siya na rin ang sumasagot para sa kanila dahil nakakalimutan, obviously, nila yung script. Okay. So, dyan muna tayo nagtatapos. Ang itong iWalk patuloy na nagmamasid, nag-iimbestiga, nag-uulat sa bayan, news files, no? At nag-uulat sa bayan, ibig sabihin bayan news. So, narito na nating NGCP Tower na marker na hulugan na tayo mamaalam muna. Ito, iWalk saying good morning everyone po sa mga utaw natin na kasama kaibigan. Alright, babu!